Hello everyone, good morning, and today we're going to have our pre-fiesta seminar. Welcome everyone. Kag aton i-prepare lang aton tagsa sa kagalingon para sa aton nga activity sa buong adlaw. Kay tani mahatag naton fully ang aton panahon, ang aton oras, no? Kaya importante gid ang aton nga pagahisgutan sa buong adlaw. No, kag let us all stand para sa aton nga pining prayer. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, you are the divine physician who heals the brokenhearted. We come before you today as families, carrying both our joys and our hidden pains. Sometimes, Lord, our homes are filled with silence because we do not know how to talk about our sadness. Sometimes we are afraid to admit we are anxious. Today, we ask for the grace of a listening heart. Help us to listen to our children, not with judgment, but with the ears of a shepherd. Help us to share our burdens, knowing that our family is a place of safety, not a place of shame. Help us to see that mental struggle is not a lack of faith, but a cross that we must carry together. Come, Holy Spirit, and guide our seminar. May this be a synodal journey where no one walks alone and where healing begins in a simple act of understanding. We ask this through Christ our Lord. Amen. So good morning once again sa tanan, no? Subong for this year 2026 atong paghisgutan ang topic nga importante sa tagsatag sa kapamilya kag sa aton pagpanlakaton dira sa aton pagtuo sa Dios, no? So atong paghisgutan ang manungod sa depression, anxiety kag ang pagtuo dira sa pamilya nga a synodal journey of listening, understanding and healing, no? Ululupod nga pagpanlakaton, no? Paagi sa pagpamati, pag-intindi kag pag-ayo, no? Dira sa pamilya. So ang aton nga mga katuyuan amo ang masunod, no? Nga una sa aton nga paghiwat sini nga matun-an nato, no, ang kaimportante sa nga mahangpan ang sang pamilya sa pag-atubang sang anxiety kag ganing ginatawag nga depression kag iban pa, no, hindi lang anxiety depression, mga kalinlain nga mga sitwasyon, mga problema sa pamilya suno sa panudlo sang aton simbahan. Kag kung maintindihan naton ini, no, magdala ini siya sa aton, no, nga magsabat sa mga mabudlay nga mga sitwasyon sang pamilya, may kaluoy kag pagsalig sa Dios kag mahatagan sang safe space ang tanan paagi sa safeguarding. Kag no, magdala ini siya sa aton sa ikatulo nga ang paghalad sa aton mga pag-antos ngadto sa Dios bisan pa sa aton nga hindi bisan pa sa tion nga hindi nato mabatyagan ang iya nga presensya, no? Nga maging mature kita, maturity in faith, no? Nagasalig gid sa Dios for better or for worse, no? Bisan pa sa mga tion nga nabatyagan naton, no? Nga distansya or silent ang Dios. So kabay pa ma-met naton ang aton mga katuyuan, ma-discuss gid naton siya, no? Kag para maging tayuyon ang aton nga paghiwat sini nga pre-fiesta seminar, no? Aton tandaan nga may ara kita sang mga mag-establish kita sang safe space. So una, kailangan naton nga hindi kita mag-judge, no? No judging. So kung may ara kita sang nabatian sa iba, hindi kita mag-judge. Mamati lang, respond by listening, listen more.
no? Mamati kita. So no blaming, for example, ang parent or ang bata nag-share, no? Tapos may nahambal siya. Tapos mahambal dayon ang nanay nga ikaw man abi, no? Ikaw gid mo na, no. So no, wala sang sina, no? No blaming, no, mamati lang. And the most important is listening with compassion, no? Dapat gid may kung kaluoy may aras ang paghigugma ang imong mga pagpamati, no? Hindi lang passive listening nga daw namati ka pero way galito bata pahalapos lang sa pihak talinga. So listening with compassion, so importante gid na siya, no? So handa na ba ka mo? Oh. So ano kaya ang mga kuan? Ano ang usual nga aton makita? Anong sitwasyon subong, no? Sa madamo nga mga pamilya. So una, madamo nga mga kabatan-unan ang gabatyag sang kakapoy, no? Kakapoy not lang physical nga kakapoy, luwas sa sina nga physical nga kakapoy. Oftentimes kakapoy, sa balatyagon, no? Inside, no, may kakapoy sa atong kasing-kasing, sa atong hunahuna, no? Kag madamo nga mga ginikanan ang nagakabalaka, no? Apang hindi sigurado kung paano makabulig, no? Or di labalaan kung ano ang tama nga paagi sa pagbulig. Sometimes magpinataka na lang yaw-yaw, no? So which is actually not helping the situation, no? So ano gid bala ang na-experience siya sa mga kabataan-una naton, no? No ang usual nga na-experience nila. Una, ara ang feeling of emptiness, no? Sa mga naka-experience ng anxiety and depression, ara usually ang emptiness, no? And being numb, no? Duwa na sa mabatyagan, no? Daw na ano na lang siya sa kasige-sige na kaisip, inisip sa iyang sitwasyon, sa inisip sa iyang problema, no? So makabatyag siya sang emptiness. Then nga ano mo ni ang tabo tungod sa pressure sa eskwelahan, no? Daghang mga projects, daghang mga gindan demand ng mga teachers, no? Ma-pressure siya tapos kanang siguro hindi niya kaya gawa, no? Ang ginapahimo. So pressure gid na siya, no? Kung hindi mo man kaya tapos ma-pressure ka sa imong mga grades kay gusto nga makapasa, may expectation ang mga parents, may expectation ang family. And another modern time nga cause ni is the social media, no? Ara ang social media. And this result to praying but feeling nothing, no? Or spiritual dryness, no? Result siya sa spiritual dryness. Gusto mo mag-pray pero daw hindi ka makakonect, no? Hindi ka makabatyag, no? Spiritual dryness. And ano ang usually makita sa mga ginikanan, no? Sometimes, of course, as parents, makita gid naton ang atong mga kabataan, no? Kung anong ilang mga behavior dira sa panimalay, no? Sometimes we see withdrawal or silence, no? Kahipos lang sila, no? Why nagapalapit dito sa ilang mga friends, wala nagagawa sa balay, no? So there's withdrawal from socialization, there is withdrawal from kanang involving them sa ilang kagalingon dira sa mga activity sa simbahan, sa ilang mga activity sa kapwa nila nga batanon, no? So they withdraw and there is silence. Magahipos na lang dito sa inyong nga balay. And you will notice there's this irritability. Dali lang maakig. Dali lang daw irritable, no? Gamay lang nga butang, maakig dayon. Tapos, lack of motivation. Wala gana nga magkaon, wala gana magwa sa balay, wala gana nga mag-eskwela, wala gana nga magtuon. No? So, lack of motivation and irritability. And more time on phones. No? Dito na lang ang ilang mundo nakaikot sa social media. No? Scroll naman, balik naman sa babaw. Scroll down, scroll up. No? So, until diha lang gid ang ilang influence sa social media, no? So mental health is not weak faith, no? Hindi bot silingon nga naka-experience ang isa ka tawo sang mental health issues like anxiety and depression, hindi bot silingon nga weak na ang iyang pagtuo, no? Wanting to pray but feeling numb is not a sin, no? Gusto ka mag-pray pero daw hindi man ka makakonect, no? There's spiritual dryness, no? But it is not a sin. We people can experience that. Even the saints, even Mother Teresa, even Saint John of the Cross have experienced the spiritual dryness, no? Kag hindi na siya sala, no? Struggle does not cancel faith. Hindi po silingon nga nagpigado ka subong or mayra ka sa mga struggle sa kinabuhi, no? Mga pag-antos, mga pagtilaw sa kinabuhi. Hindi po silingon nga wala ka na sang pagtuo, no?
It does not cancel faith. Ang Diyos naton is compassionate, no? Is a God who understand human weakness, no? Nakaintindi siya sa weakness ng tao, no? Mental health is not weak faith, no? Ang pagtuo kag mental nga kahimsugan or kanang health gani, no? Kahimsog sa aton nga panguna-una, no? Hindi magkaaway tungod kay ang pagsalig sa Dios para sa kahulugan kag paglaom mahimo mag-upod, no? Pwede na siya nga mag-go together. So faith and mental health are not enemies, no? Pwede ka nga magpabulong at the same time pray, no? They're not enemies. So depression nga ginatawag is more than just sadness. Kung ikaw nagasubo-subong, ang depression sobra pa sina, no? Kanang daw madalom nga kasubo, no? So persistent heaviness of the soul daw permi nga gabugat ang imo nga soul, no? Depressed ka permi, that is depression, no? And anxiety is more than just worry. Kanang hindi lang nga ordinaryo lang nga nagkabaraka ka. It is storm of fear in the body and mind, no? Balik mo na siya nga ginaisip-isip, no? Ang imong mga worries, ano na lang ang future ko, ano naman ang pang-allowance ko sa bata ko, din ko sang ibayad sa kuryente, din ko sang ibayad sa tubig, din ko sang ibayad sa internet, din ko sang ibayad sa din naman ko sang ipa-allowance sa bata ko. So anxiety. So we must understand these crosses, mga cross ni siya sa aton nga kinabuhi, no? We remember Jesus who says, naghambal siya, if you want to follow me, you have to pick up your cross. And depression, anxiety is not about being weak in faith, but it is a cross that we have to carry, no? Cross na aton nga pagapasanon. Ngud kay kini siya nakaapekto sa aton nga nauna, sa aton nga lawas, no? Kag mga emotion naton and can make prayer feel difficult, no? Difficult. Mabudlayan kita sa pagampo. So, may ara kita din sa mga mga higot, no? Ihatag ko ini siya sa inyo. Oh, so may ara na kamo. Ang aton himuon karon, maghimo kamo sang mga higot dira, no? May utay anak. No? Utay anak. No? Sige, I will give you 1 minute to tie anak dira sa inyong higot. Okay, so may ara na kamo sang nahigot na nat dira sa mga higot nga ginhatag ko. Karon, I want you to untie the knot, no? Hubaron ninyo ang knot gamit lang ang isa ka kamot, no? Isa lang ka kamot ang gamiton ninyo. Okay? I will give you another 1 minute. 1, 2, 3, go. Okay, so ano ang inyong na-experience? Nahubad ba ninyo ang knot? Okay, so ang iba nakahubad, no? Ang iban man, waigid nabudlayan, no? Nabudlayan ang iban. So anong labot sini sa aton nga discussion? So kini siya nga knot, makabulig ni siya sa pag-explain sa ginatawag nga anxiety and depression, no? Anong ginapakita sini? Ginapakita sini nga it's hard to untie the knot. So the mga knots of our mind by ourselves, no? Kita-kita lang kung suluhon mo ang imo mga anxiety and depression, no? Mabudlay siya nga i-antay, no? We need God's grace. That is the other hand, no? Kung dalawa ka kamot ang imong gamiton sa paghubad sina ang knot, maging mas madali, di ba? That other hand nga ginbulig mo sa paghubad sina, that is the hand of God. We need God's grace, the other hand, and our family, no, ang atong pamilya, no? So, and kini siya kung there's a synodal journey nga nagbuliganay ang family, no, and you have faith in God, no, slowly and easily you can untangle the mess. Mas madali mo nga masolve kung nagabuliganay. So, depression and anxiety are illness. No, illness na siya. Hindi sila sala. They are crosses we carry. No, so, just like physical sickness. So, Jesus himself, naka-experience man sinino, sang ginatawag na struggle. So, Jesus felt sorrow and fear, and he prayed in the Garden of Gethsemane, and God did not abandon him. Wala man siya ginbiyaan sa Diyos. No? Pero may ara siya sang sorrow. No? May ara siya sa experience sa sang fear. So Jesus felt sorrow and anguish. No?
he took Peter and and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here, keep watch with me." No? Siya mismo naghambal nga naka-experience siya sang sorrow sa iyang soul. If Jesus himself experienced this sorrow nga siya gani Diyos, di ba nga nagpakatao, how much more kita? No? How much more? No? Mga ordinaryo lang kita nga mga tao. So ginpakita ni Jesus na siya also as fully human and fully divine has experienced those sorrow in his soul. Therefore, it is part of the human nature. No? Maka-experience ta sini. No? The question is, paano mo siya atubangon? The question is, paano mo siya sulbaron? No? So, Jesus experienced fear. So, and begin in an agony. He prayed more intensely. The more he experienced sorrow, the more he prayed intensely. No? Grabe ang example na ipakita ni Jesus Christ. No? That we should pray more. No? Kung naka-experience kita, bisan pa nga may mga sorrowful moments sa atong kinabuhi. No? Ang modelo nga ipakita ni Jesus Christ, he prayed more intensely and his sweat became like great drops of blood falling down upon the ground. No? That's how Jesus addressed the situation. No? Paano niya gin-address ang sitwasyon nga nakabatyag siya sang kasubo sa iya nga tagipusoon, sa iya nga kalag. No? So what God says about you, ano gali ang ginhambal sa Ginoo? Sino ikaw? Sino ako? Sino kita nga mga tao sa mata sang Diyos? No? Scripture says, I have called you by name. You are mine. In Isaiah chapter 43 verse 1. No? So, gintawag ko ikaw sa imo nga pangalan. Di ba? May kanta sina, no? Gintawag ko na ikaw, pinaagi sa imo ngalan, ako imo man. No? Diba? So, you are called. No? So, you are mine. Iya kita. We don't have to worry because God owns us. You are precious even when you feel broken. No, in the eyes of God, you are precious in the eyes of God, even when you feel broken. So, if we look at the life of Elijah, no, in 1 Kings chapter 19, God provided food and rest, not lecture. No? Imbis nga yaw-yawan niya, lecturean niya si Elijah, instead, he provided food and rest. No rebuke. May naginambalan nga palayo sa akon, halin. Halinda. No sermon, wala yaw-yaw. No, where is your faith? Di na imong pagtuo, Elijah. No? Only offer Elijah, no? Pagkaon, tulog, no? And later on, he whispered. No? Wala siya magyaw-yaw, ay siya nagsinggit, but he whispered. No? If we read 1 Kings chapter 19, so si Elijah abi nakipag-away siya, no? Nakipag-away siya sa mga propeta ni Baal, no? So naperde niya ang mga propeta ni Baal. Tungod sina ginpahog siya, no? Gin-threaten siya ni Queen Jezebel, no? Si Queen Jezebel ko mo nga naglayas siya and nahadlok siya, no? Nagkadto siya sa wilderness, Prophet Elijah, no? Kag nakapoy siya sa iya nga pagtago-tago, sa iya nga pag nakahadlok, no? So sa iya nga kinabuhi nga mapatay siya, no? So he becomes exhausted, kag nag-despair siya, desperado na siya, no? Kaging pamangkot niya ang ginambalan niya ang Ginoo. Patya na lang ko, no? Tani mapatay na lang ko, no? How many of us are like Elijah, no? Sometimes grabe nakabugat imong mga ginatubang nga problema, makasiling ka, Lord, kuha na lang ko, Lord, no? Some of us are like Elijah, no? Tapos nakatulog si Elijah, no? He falls asleep ito sa broom tree, no? Kag may angel nga kadto sa iya. Gimbugtaw siya, ginatagan siya sang tinapay kag tubig. Tapos ginhambalan siya pagtapos siya kaon. So nagbalik ang angel kag ginhambalan siya nga the angel nga magkaon kay ang imong nga journey, imong pagpanlakaton layo pa. No, layo pa ang imong pagpanlakaton. So kay nakakusga naman siya, nakakaon na siya, nakatulog na siya, nakapahuway si Elijah. So nag-travel siya 40 days and 40 nights pakadto sa Mount Horeb, no? So dito sa Horeb, ginpamangkot siya sa Ginoo, no? Nga ang ari kadi Elijah. No?
Mo to ginbubo ni Elijah ang iyang kahadlok kag ang iyang loneliness, no? Ang iyang loneliness. Kaya hambal niya siya na lang ang isa ka faithful nga nabilin, no? Sa iyang pagpanlakaton. But God reveals himself not in wind or fire, but in a gentle whisper. No? Elijah, a gentle whisper, no? Reassures Elijah that he is not alone. Why ka isahanon? Mayara pa sang nabilin yung mga remnant, no? Yung mga nabilin, remnants, faithful remnant na nabilin. So, kaginatagan siya sa Ginoo sang bag-o nga misyon to anoint kings and call Elisha as his successor. No? So, what can we learn from Prophet Elijah? No? Siguro, when we experience depression, when we experience anxiety, when we experience burdens and struggles in life, rest. No? Magpahuway. It's okay to sleep. It's okay to rest. No? Take a break. No? And God will do His part. No? God will assure us that we are not alone. No? Wala kita nag-isahanon. God listens to our pain. No? In Psalm 88, dira naka-highlight, no? That the Bible includes prayer that ends in darkness. No, hindi tanan nga pangamuyo sa Biblia nagatapos sa pagsalig sa Ginoo. So in Psalm 88, si Heman, isa ni siya ka Israelite, no? He's an Israelite who is present in scripture in 1 Kings chapter 4 verse 31. So isa siya ka famous nga tao tungod sa iyang kaalam, no? Kag upod din sila ni Ethan kag si katong the Israelite, no? Na ano? Kag mabasa pud naton sa iyang pangalan dira sa 1 Chronicles chapter 6 verse 33, no? Dira sa 1 Chronicles chapter 6 verse 33, isa siya ka Levitical singer, no? So Levitical singer. In 1 Chronicles chapter 15 verse 17 to 19, gin-appoint siya ni King David as a temple musician. No? And in 1 Chronicles chapter 25 verse 1 to 6, so he's one of the chief musician sa worship, no? So in the Garden of Gethsemane, Jesus, no? Si Jesus show in the garden nga nagampo siya. Nanghambal siya nga, Ginoo, kung pwede, amay, kung pwede, kwaon mo na lang ini nga kupa, no? So, Jesus asked for the cup to pass, no? Kwaon na lang ang kupa, no? Pero, the request was not granted, no? An answered prayer. Yet, padayon lang gyapon siya ga nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. So, obedience was perfect, no? So, persistence in prayer in Matthew 26 verse 42, padayon lang gyapon siya nga nagampo, no? And acceptance ginbato niya, no, ang iyang mission. So in Luke 22 verse 44, nakabasahon ta, and being in an agony he prayed more earnestly, and his sweat becomes like great drops of blood falling down upon the ground, no? Mas nagampo pagid siya. So deep anguish is not lack of faith, no? Hindi na siya silingon, no? In Psalm 88, ang lamentation ni Heman, no, hindi na siya himantayon. So ang lamentation niya, kung anong ipaabot mo bala sa Ginoo, kung anong ginabatsyag mo, mga magkasakit, Lord, nga anong ipabayaan mo ko, Lord, nga di ko mabatyagan na iyong mga presensya. Hindi but silingon sina nga, ulang ka sang pagtuo. So hambal gani sa Hebrews chapter 5 verse 7, no? In the days of the flesh, Jesus offered up prayers and supplications with loud cries and tears to him who was able to save him from death. No? Prayer and tears, okay lang na siya, maghirigbion ka sa tubangan sa Ginoo. No? It is a biblical prayer. It is a biblical prayer. I remember, santo, no? Nang na-depress ko, nang naglakad ko dito sa cathedral, dito sa Adoration Chapel. I just sit down in front of the Blessed Sacrament and my tears started to fall. No words, just silence in front of the Blessed Sacrament. And it heals. So God listened to our pains. Ano gid bala ang pagtuo? What faith really is? Mahambal mo bala nga may pagtuo ka mo? Ha? Yes, ang iban may ara. Wow, dako gid ang pagtuo ni Manay kay ari pagyapon siya malam na, no? So nang balik-balik na, no? So pero ano gid bala ang pagtuo nga ginatawag, no? So faith is not always feeling strong, no? Hindi bot silingon may pagtuo ko, kusgan gid ko pero may mapag-on gid ko pero it's not always feeling strong, no? So staying with God even when confused. Kana ba lang bisk pa kanang nakabatsyag ka na sa confusion,
Ano ni himuon ko nga amo sining ginabatyag ko, nga amo sining mga experiensyahan ko, nga ara man tani ko nagaserve man ko dira sa simbahan, no. So, but staying with God, no, ara ka lang gihapon nagapabilin, that is faith, no. So, showing up even when you are tired, no, kapoy ka na pero ara ka lang gihapon, nagsimba ka lang gihapon, no, ara ka lang gihapon sa ministriya, no, that is faith, no. So, we'll have a short activity, no. Mayroon ako disang dala nga kuan nga bag, no. I want you to go out and pick some stones, no. Bahala ka kung dako nga stone or kung dako-dako gid nga stone or anything no nga mabugat, no, mabugat. No, ang ginatawag naton siya nga heavy load activity. No, so, okay, sino ang volunteer? Mag-volunteer magdala sang bag. So, suksukon mo ang bag sa imo nga likod. Okay. Okay, sorry na nga atong volunteer. Isa-isa magbutang sang bato nga napulot nyo dito sa bag or anything nga mabugat, no, ibutang naton sa bag. Okay. So, no, sige. Oh, sunod. Oh. So, nan. So, ano karon ang ginabatyag mo? Nga ikaw nagpasan sina nga bag, nagdala sina nga bag nga ikaw lang isa, no? Nabatyagan mo bala ang kabugat sa bag nga ina, no? Yes, no? Bugat gid kay ikaw lang isa. So ikaw koy dali koy, palapit ka mo, no? So buligin ninyo siya dala sa bag. So ano na karon ang nabatyagan mo? Nagmagaan, di ba? Nagmagaan. So amo siya ginatawag nato no, the desynodal connection. So we aren't meant to carry stones of life alone. No? Ang mga bato nga ini, we can make it lighter kung mayara kita sang synodal connection. No? Tungod kini siya nga mga bato, this represents our burdens, ang mga bills nga imong mabaraydan, mga sakit nga imong ginabatyag, the sickness of your parents or children, no? Mga grades nga. Wow, though wasay, no? The feeling of loneliness, no? Tanan-tanan na siya. But together, especially as a family, no? As a church, no? We can make our burden lighter. Mas magaan ang ating nga burden nga ginadala. So the church is a family that helps hold the bag, no? And your family is your ministry. Ang pinakauna mong nga ministriya, amo ang imo nga pamilya. Because your family is the domestic church, no? Ang ating nga pamilya, isa ka domestic church, no? Our family is a domestic church. So dira kita dapat mag-una sa atong nga pamilya. Kung may ara sang pagbuliganay, no? So may ara sang pag-intindihanay, no? Sa mga problems, maging lighter ang aton nga heavy load. Amen? So, amen. No? So, paano makabulig ang mga parents, ang mga ginikanan? Kapin pa sa ilang mga kabataan, no, naka-experience ng anxiety, depression, or problems in general. No? Paano kita makabulig? So, listen before giving advice. No? Mamati before kita maghahatag sang advice. Or, connect before you correct. No? Connect before you correct. So, avoid saying, ay, kulang lang na sa pag-ampo or kulang lang na sa, pray more. No? So, instead, hambalon mo, I am here for you. No? Nakari lang ko para sa imo. Anong problema naton draaw? May istoryahan ta na kay para mabulikin naton solbar ang aton nga problema. So, connect before you correct. Hindi nga mga sagad ka lang kapangakig, ka mga kung ano na ginayaw-yaw mo, way kapag kabalo. So, listen before giving advice. Connect before you correct. No? So, discipline, kaning nagaano ka. Bal sa Ephesians chapter 6 verse 4, no? Fathers, mga tatay, pamati ka mo, mga tatay. Do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. No, hindi mo sila pag-provoke, hindi. Bring them up in the instruction, in the discipline of the Lord. Anong buot sa lingon sini nga discipline, no? So discipline, so in Greek, paideia, no? Hindi ni siya punishment, no? Hindi ni siya nga bakulon mo bata mo kay tago-tago sa kwarto, no? Hindi ni siya punishment ang discipline nga ginamin sa sining verse. So ang Greek word nga paideia, hindi paideia, no? Paideia, no? Means formation, no? Formahon, training, no? I-train, guidance, i-guide ang imo nga anak, and education of character, no? So education of character. So when we say biblical discipline,
So biblical discipline is corrective discipline. No, ang discipline na nga ginpakita sa balaan nga kasulatan, hindi nang mga akig ka, may yaw-yaw ka lang dira, but it is corrective discipline and formative, not humiliating, not violent. No, hindi nga pahuyan mo imong bata nga maging violent ka pa ano, so it's not that. No, ikaduha, ang discipline nga biblical is instruction, no? Noteseia. So noteseia. So loving, but silingon loving counsel. So loving counsel. So in Greek nga noteseia, it means gentle warning, no? Encouragement, no? Encouragement and putting sense into someone's mind, no? Moral guidance through words, no? Maghatag ka sang guidance through words. No? Anong bot silingon sini? It implies teaching, tudloan mo siya, explaining why nga amo sini kag. So appealing to conscience, not fear. No? Hindi nga maghimo ka sang something nga makapahadlok, no, i-threaten mo ang bata. This is conversation, not intimidation. Kung hadlokon mo lang bata mo, sige kay pakulong pag ikaw sa karon, no, so that is intimidation, no. Instead istoryahon, no, conversation is important, no. Ikatatlo, so of the Lord, so modeled after Christ, no, instruction of the Lord, no. So meaning it is modeled after Christ. The phrase sets the standard, no, nga may standard kita nga after Christ kung ano ang modelo ni Kristo. So ano ba silingon sila? Parents, bilang parents, ano ang imong himuon? Discipline as Christ does, no? Ang pagdisiplina mo kasubong kung sa pamaagi ni Kristo. So teach what Christ teaches. No? Si Kristo nagtudlo sang pagigugma, love one another, no? So correct with Christ patience and mercy, no? Jesus forms disciples by invitation, no, not by coercion. Why na ginambalan si Pedro nga, upon sa akon, di gani ka mag-apostolis. Bantayan mo lang. No, not like that. So, he forms disciples by invitation. No? Follow me. Dali, sunod sa akon. So, by being a servant leader. No? Sa 12 Apostles, at the Last Supper, ginugasan niya ang tiil. Servant leadership. No? And truth spoken in love. No? Kamatuoran nga ginhambal nga may paghi, gugma. Not provoking, not shaming, or breaking the spirits. No? Hindi mo nga i-provoke, pahuyan, kag daw, no? Hindi mga negative na mga pamaagi. So, in Colossians chapter 2, verse 31, nagambal din, fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. No? If you provoke your children, tatay, no? They will become discouraged. No? Discouraged na sila. So, anong gina-emphasize nila? The emotional effect on children. May emotional effect gali siya sa atong mga kabataan. No? So, compassion is the language of faith. Kung may pagtuo ka, you must be compassionate. No? Maluluyon. No? So, avoid judgment. No? Kulang ka lang sa pangamuyo. No? Encourage help. No? So, example of judgment. Ano may halimbawa sa judgment na ginahimo naton? Number 1 is personal attacks. No? Personal attack. May stupido ka nga bata. May kagid buot, no, masana. Tamad sa imo. May kagid pulos, no? Bad kagid, bata pa na, no? Baby pa, bad kagid, no? So, this attack the children identity, no? So, ang ginatake sini, hindi ang mali nga nahimo sa bata, kundi ang iyang identity, not dili ang iyang behavior. No? So, amo na ang bata maka may negative nga impact sa bata, no? Kung ang ginatake sini ang iyang identity. Ay, amo gali ko sini, bad gali ko. Ay, wala gali ko sang pulos. No, amo mahimo niya ang identity. No? Wala gali ko sang pulos, bad gali ko, stupido gali ko, lazy gali ko, tamad gali ko. No, sa mahimo niya nga identity, no? Wala mo na bago ang iyang behavior, no? Absolute labels, ikaduha. Labels, usually hambala nato, no? Kaway kagid ka pamati. Ka, no? Ginalibelan mo sila nga waay gapamati. Waay gali ko gapamati, di na ko mamati. No, kay waay gali ko gapamati, amo gali ko sina, no? You create labels, no? So, ka nga bata ka, sige ka lang gid mali, puro lang mali mong ginaobra. No? So, labels, puro lang mali. Wala na gali ko sang kuan, mahimo nga sakto, puro lang gali mali ang mahimo ko, no? So you are creating labels, no? Ay kagi pag-asa nga bata ka, you're hopeless. So wag ka sang mahimo nga tama sa imong kabuhi, no? Muna. So wala na siya nagpakita sang compassion, no? Those are mga judgments nga hindi makabulig sa kaayuhan sang imong anak, no? So katatlo ka nang mag-compare, no? Yung nakumparar mo. So nga hindi mo ilugon mong magulang nga kuan pa aga pagabugtaw na sana, no, compare gyud na compare mo. So bawo ang mga ibang nga bata mas maayo pagid sila sa imo, no? So grabe man kapin ko mga nanay, no, pati kayaw-yawan tapos ginakumpara ang ilang nga bata ngadto sa iban. Those are judgments, no? So
Anong manabo kung pirmi mo na siya ginahimo halin sa bata pang imo nga bata hasta nga magdako na siya. It undermines self-esteem. Madulaan sang self-esteem ang imo nga bata, wala na salig sa iya sarili, hindi na siya kabalo magatubang sa mga problema sa kinabuhi, no? Kaya nga aman mangu ko, wala ko sang pulos, no? Puro na lang tumadumduman niya ang mga negative judgment nga gin-label mo sa iya, nga ginhambal mo sa iya, no? So, ikapat, no? So, threats and kanang ultimatums, no? Kanang maghambal gud ka. Di mo ginihimuon, no? Di na kita love, no? Bata pa, baby pa, no? Di mo ganina siya, magpati, hindi ko na love, no? Sa mga ultimatum, no? Mga threats, no? Biyaan tagid ka karon, di ka magsunod sa akon, di ka mamati, biyaan tagid ka karon, no? Mga sa labanan, di ba, mga nanay, no? So, di mo ganina siya, ano, pagsisihan mo gini sa bugos mo, kinabuhi mo, pagsisihan sa bugos mo. So, you can feel like emotional abandonment, no? Emotional abandonment ngadto sa bata. No? Ikalima, kaning ridicule and sarcasm. Ridicule and sarcasm. Damo sa aton nga maayos ini, no? Paano ka bright bright ba pero hindi ko tuod, no? Daw kalam-alam sa imo gid pag baliktad diri, no? Ginbaliktad niya. So, nice job. No? Nice job. Amo nang ginatawag nimo nga try kaw. No, mo sana kay kon gali negative gali ang silingon, no? So, ano man nabo sina sa bata, it makes the children feel mock, no? Daw ginamak mo siya, not corrected. Hindi siya makabulig sa bata. So, ano mga better at alternatives nga dapat naton himuon? Nga instead nga mga judgments, labeling, no? Mas na. So, instead of judgmental words, scripture and Catholic teaching encourage us. So, describe the behavior, not the child. No? So, i-describe mo ang behavior, not the child. Nak, kana ba lang dugay ka mabugtaw, hindi ba lang na siya maayo, no? So, leaving your toys out, for example, no? Kana ba lang, nak, ginabiyaan mo bala mga pangan mo sa kuan, gakalat lang dira, hindi bala na siya safety, no? Kay basi masandad kita sina. So, ano siya mga example, no? Instead nga i-judge mo sila. No? Nak, kung tapusan na imong assignment na kay kung di mo na matapos, mabudlayan kapag sina sa sunod. Sana no mga wag nga mas makabulig pa sa bata, no? So, use encouragement and guidance, no? No? Nak, balaan ko na kaya mo ginanak, no? Kaya mo ginanak. So, you can do it, no? I-try lang bala step by step kay buligan ko ikaw, no? Assure mo gina-assure mo nga ara ka, handa ka nga magbulig sa iya. Ano problema mo nak, be? Isugid sa akon kay i-figure out ta kung ano mabulig ta sini para ma-solve ta imong problema. No? Nag-create ka sang support. No? May support, gina-assure mo nga ara ka always nagapamati kag you are willing to help, may support ka sa iya, no? Without judging, without labeling, no? So, set boundaries without love, no? Dapat kung mag-boundary ka, I mean with love, no? Set ka sang boundary nga may kuan. So, halimbawa, balan mo sa balay naton, bawal ang manakit ha. No? We don't hit in this house. Hamba lang, kung may ara ka mo sang kaakig, bawal ang manakit na. Set boundaries with love. So, the ministry of presence is very important. Sometimes, the best prayer is just sitting, no? Magpungko ka lang dira with someone who is hurting. Di kailangan nga iyambal ka, di kailangan nga damo ka sang advice nga mahatag. Sometimes, no? Ministry of presence, dako na sang mabulig. The best prayer is just sitting in silence with someone who is hurting, no? So, kung kailangan niya sang mga pagpatambal sa doktor, i-encourage, no? So, compassion is the language of faith, not judgment, not labeling, no? Not katong mga other mga negative nga mga ridicule, sarcasm, no? Threats and ultimatums, no? Not comparisons, but compassion, no? So, based on scientific studies, no, so the Lancet Psychiatry on the World Health Organization, gina-confirm gid that family support and professional therapy are keys to recovery. Kung ara gid ang sa mga situation where there is anxiety and there is mas makabulig gid siya kun ara ang pamilya nga nagabulig, ara nagbuliganay ang mga members sa family, no? So, paano maka-reach out ang mga youth? How the youth can reach out? So, parents are not mind readers. Tandaan ninyo yun, mga batanon nga di subong. Ang atong mga ginikanan, kami nga mga ginikanan, di kami makabasa sa inyo nga nauna. Kung ano nga sa inyo nga, una-una. It's okay to say, I'm not okay. Di ba? Ramala sa teleserye sa ano, no? It's okay to say, I'm not okay. Mama, not okay karon. So, asking for help is courage. No? Ang paghambal nga mga ayo kasang bulig,
is courage. Hindi abot silingon nga talawit ka kay nangayo ka sang bulig, no? So, faith and professional help, hindi na siya mag-conflict, no? Hindi abot silingon nangayo ka sang bulig sa doktor, wala ka sang pagtuo, no? Prayer and doctors can work together. Seeking help is not lack of faith. God heals in many ways. Nagdamo sang pamaagi ang Diyos. Pwede niya gamiton ng doktor, pwede niya gamiton ng iyong mga friend, pwede niya gamiton ng iyong mga parents to heal us, no? Anybody. No? So, paano nag-develop ang tao nga may psychological problems nga ma-encounter ang isa ka tao? So, agad maintindihan naton ang kada stage sang kabuhi sang tao, lantawan naton ang developmental theory ni Erik Erikson, no? Siling ni Erik Erikson, isa ni siya kakilala nga developmental psychologist, no? Kag psychoanalyst, no? May ara daw sang 8 ka mga psychological stages nga maagian ang isa ka tawo, no? Kung tama ang intervention nga mahimo mo bilang ginikanan, no? Sa nagakasigo nga edad pangidaron, no? Magresulta ini siya sang positibo, no? Kung mali, mahimong negatibo ang resulta sini sa kabuhi sa ang tao. So, very important, no? So, the developmental theory of Erik Erikson. So, ato ni siyang lantawon kung ano ni siya. Hambal ni Erik Erikson, sa edad nga 0 to 18 months or infancy stage, may tabo nga trust and mistrust, no? Ang bata. No? Sino diri may baby be? Bayaw ang mga may baby. Tandaan niyo niya, sa edad nga 0 to 18 months, dira manabo ang trust. Masalig ba siya sa imo or hindi siya magsalig sa imo, no? Dira ma-develop ang iyang trust, no? Sa pag-atipan, no? Sa ikaw sa imo nga nanay nga nag-atipan or sa tatay, no? So dira ma-develop sa age 0 to 18. So halimbawa, naghibi ang bata, no? Sa gabi kay nagutom, no? Gipatiti siya sang nanay. So kagingkongkong niya ang bata. So ano manabo? So mang bata makaano siya no nga kung kailangan gali siya sang bulig kay nagutom siya, may magpalapit gid sa iya, no? So safe gali ang kalibutan ko. So trust develops, no? Manan siya nga kuan ma-close siya sa nanay, ma-close siya sa tatay. Pero kung sige na siya kahibi, wala sang nagsapak sa iya. So ignored siya repeatedly. So waay sang magpalapit, hindi safe ang palibot ko, no? So mistrust develops, no? Wala na siya sang pagsalig, no? Pero lang siya mahibi, no? So importante gali nga ipabatsyag naton sa sini nga mga pangidaron sang bata ang trust, no? Maka-learn siya mag-trust, no? Ikaduha, sa stage 2, ages 2 to 3. So, autonomy versus shame and doubt, no? Independence ni. Kung ma-address mo ni siya correctly, magiging independent ang bata. So, kag mag-explore pa siya, no? Pero kung mali ang imong pag-address, no? So, ang iyang batyagon is mahuya, mahuluyon ang bata mo kag may doubt siya sa iya nga sarili. So, example, ang bata nagsiling nga ako lang masuksok sa sapatos ko. So, nagpaningkamot ang bata, no? Na makasuksok sa iya nga sapatos, no? Kung tugtan sang parents ang bata, he feels capable. Kaya ko nagali sa siya na pero ang magsuksok sa iya nga sapatos. Kaya mayroon siya sang autonomy nga na-develop sa iya nga sarili. No? What if hindi mo siya pagtugtan kagambalan mo siya nga kuhan dugay sa imo. So way kagid tama nga nahimo. No? So ma-feel siya nga embarrassed. No? Kag hindi na siya magliwat nga magsuksok sa iya sapatos kay mahuya na siya, may aran siya doubt sa iya nga sarili. Kung makaya ba niya, mahimo ba niya ini nga butang. No? So that is autonomy versus shame and doubt. No? So dapat parents, kung may mga bata ka mo nga amusin niyang pangadaron, dapat balaan niyo na kung paano i-address ang inyong mga bata. Number 3, initiative versus guilt at the age 3 to 5. No? Tandaan, sino din may mga bata 3 to 5. No? So, initiative versus guilt. It's either ang bata mo will take initiative or ma-feel niya may sense of purpose siya. No? Or, guilt ang iyang batyagon. So, example, nagbulig ang bata sa imo, manglaba. No? Manglaba, bulig-bulig siya sa imo. Tapos, kung ang malam, ikaw nga malam kaw, nag-encourage, wow, very good kita nga akong bata ba? Ang bata maka-develop sang initiative and purpose, no? May purpose gali nga akong kabuhi, may purpose gali ko, no? The next time magbulig na siya, no? May mag-initiate na siya sang mabulig niya, no? But kung hambalon mo siya, no, gakigan mo siya halinda, sabad-sabad lang ng imo brada, no? So the child feels guilt, no? For taking initiative, hindi na siya maliwat, hindi na niya himuon, hindi na siya mag-initiate maski tungod kay madlock siya nga basi akigan naman siya. Kaya wala siya pulos. No? So, initiative versus guilt. So, at the age of 3 to 5, dapat kabalo ka mo paano i-address ang bata nga nag-take initiative. Amen? Amen. No? So, number 4, industry versus inferiority. No? Primary school na niya siya, 6 to 11 years old. No? So, nag-eskwela na dira. So, diri ma-develop ang skill sang bata, kag competence sang bata. Halimbawa, so, ang isa mo kabata, nabatian mo nga, nagkanta-kanta. No? So, if praised for effort and improvement,
So, bawo ka nami sa kanta mo nak ba sige ka bala practice nak kay para nga mas namdami pagid. So, mabatyagan sang bata nga I can do things well, no? Kaya ko gali magkanta, no? So, industry, competence, no? Pero kung hambagon mailog ka bala si kuan mo, ate mo, layo-layo ka gid sang ate mo ba? So, ano yung kuan? Batyagon, I'm not good enough, no? Inferiority complex, no? Inferiority complex. So, maka-feel siya nga inferior siya. Mas hawd si ate, mas hawd ang ibang nga tao, ako, wala ko pulos. No? So, importante gali na siya, no? At the age 6 to 11. So, ikalima, identity versus role confusion at the age of 12 to 18. Diri na mag-form sang identity ang bata, no? Values, beliefs niya, no? Kung failure ka bilang parent na makasupport sa bata, it will lead to role confusion, no? Example. So, ang teenager na-experiment ng different mga interest niya. Gamit siya ka gitara, may masali siya ka mga sports, may mga gipakita niya mga passion and beliefs, no? Kaya nga man nagapamangkot siya sini nga time, sino gid bala ako, no? Who am I? Identity, no? Ano siya sa iyang identity kung sino siya, who am I, no? Kun suportahan kag allow mo ang health exploration, no? Baklan ko bala ka sang gitara nak, no? Practice ka bala to basketball nak, okay lang na so pa. May support system siya. So it forms clear values and identity. So strong identity. Na makilala niya yung sarili, no? Kabalo-gali ko maghampang, no? Kabalo-gali ko magtugtog, no? Kabalo-gali ko magtugtog. So kung hindi mo siya, kung i-pressure mo siya, na pag-practice ko lang para sa practice. Pag-practice pa dito, no? Pressure, it will lead to confusion. Na ma-confuse siya. No? I don't know who am I. Sino gid bala ko? Ano gid bala ang gusto ko? No? Role confusion. No? Example sina ang isa ka bata noon, pili siya between family expectations, no? Choosing between family expectations, no? Ano ba lang, doktor versus personal passion. So becoming a musician, for example. Tapos may ara sa mga pressure ang mga parents na bang anak, dapat magdoktor ka. No, sa may ara siya sang confusion, no? Anong sundon ko, ang gusto ko or ang gusto sa akong ginikanan. So identity dapat maka-develop ang aton bata sang identity. Pag ko gusto ko amo gid sini ang kanon ko no himuon kay amo ni ang na-explore niya kaya niya himuon. Ikanom, intimacy versus isolation at the age ng young adult na sila, it is 19 to 40. So ano siya, no? Magka-form na sila sang intimate relationship, no? Mga nubya-nubya na, nubyo-nubyo, or ang iban maminyo na, no? So, example, ang isa ka soltero, may naluyagan, kagluyag niya, serious romantic relationship. No? Kung able siya to trust and commit, salig siya, makommit siya, sugton siya, it forms deep emotional bond, no? Deep emotional bond and intimacy. No? Mayroon siya sang intimate relationship. If afraid, hindi siya mahadlok siya, makomit, mahadlok siya, no? So, kung masakitan siya, no? So, avoids closeness. Maglikaw na siya nga ma-close, hindi na siya magliwat. And i-isolate niya ang iyang kaugalingon. Maglaon na lang siya. na maglaon. So, we can clearly understand, no? Nga, kani siya nga stage, hindi lang siya about romantic relationship, but also kanang, relationship with friends, no? Sa imong mga tao, sa imong mga palibot. Ikapito, generosity versus stagnation, no? Middle adult at age 42, generativity, no? To 65, no? Caring for others and contribution, no? More on after ang isa ka tao nga makakontribute siya, no? May mahimo siya, mabulig sa iban, no? Mabulig sa iban. So example, may isa ka church volunteer, no? Nagtudlo siya sa mga younger volunteers, no? Halimbawa, katikista, no? Kung mabatyagan niya nga may pulos siya, manang padayon pa siya kay mabatyagan gid niya nga purpose driven life nga ginatawag, no? So muna nga ginatawag nga generativity, no? To kay he is or she is able to generate something positive, no? Kung ma-feel niya nga unproductive siya or self-centered, no? So wala man impact ni kabuhi ko, so stagnation, no? Dira na lang siya. So makita mo ni siya sa usual sa mga volunteers sa simbahan. The more ba lang nga nag-volunteer ka sa simbahan, sige ka man balik-balik, no? Nga man, masing wala sweldo, mabatyagan mo nga may purpose ang imong nga kabuhi, no? May impact ka, no? Kung ipara mo bala sa katao bala nga, after sa edad na siya sang mga 60, dira na lang siya pag-retire niya sa iyang nga balay, mapungko, matindog, makaon. So, mabatyagan niya nga, kanang, wala siya sang impact na sa iyang kabuhi. Daw dira na lang galibot-libot ang iyang balay na stagnation na nga naman nabo. No? So that is the advantage, no? Kung makakita ka sang purpose sa imong kinabuhi, a purpose-driven life, no? Ikawalo, integrity versus despair
no? Maturity na siya at the age of 62 hasta nga mapatay ang tao, no? This is very important no nga sa atong gini nga pagkabatanon pa maghimo kagid sang maayo kay at the age gali sini nga level maturity ginabalik-balik gali ni siya sa imong hunahuna. Balik-balikon mo so kung sa imo nga ipangidaron sa nagedad ka nga active ka pa kag naga-serve ka sa gobyerno sige ka pangurakot delikado gali na siya no kay sige balik-balikon sa imong hunahuna pag magmalam ka na no ba gini mo ko nga nangurakot ko sadto kurakot ako naman sa no konsensya timo no so may desperado ka na sa imong kinabuhi no. So it's either daw may integrity ka or despair. No, so kitungod sini nga level sa imong kinabuhi ara na ang life reflection. No, mag-reflect ka sa imong nga kinabuhi, gina-evaluate mo imong nga kinabuhi, no? So fulfillment or regret, no? Fulfilled ka kung maayo ang nanabo sa imong nga kabuhi, fulfilled ka, no? Kung wala damay sa mga pagmahay, no? Mga tani-tani, no? So example situation, a retired politician telling stories to his apo no about his years sa public service. So kung maghambal gani siya nga hindi man ako naging perpekto sadto pero nagsilbi takon nga ano tapat gid. So he feels like ano may peace sa iya nga story. Man siya tawag nga may integridad siya. No, nakabatyag siya may integridad siya. Pero kung maghambal gani na nga so wag mo akong gayahin di mo ko ilugon na ka kay kuan mga apo din ko pagilagon kay so ginuuna ko gid ang akon nga sarili ba kaysa sa pamilya. So marami akong mga maling ginawa. So it feels regret and bitterness no, despair. So importante gid nga maghimo sang maayo. Kay balik-balikon mo na maka-cause sa anxiety and depression magmalang na kamo. Masulubon ka mo nga sa katigulangon, sige mo lang maisip ang mga kalain nga ginahimo mo sadto, no? Regrets, no? So, nga importante ang pag-intindi sa child development kung paano nagatubo. Kaya siyempre, di ba, makita mo man to kung paano ang impact niya sa bata, no? It helps distinguish age-appropriate behavior from red flags, no? Ano ang dapat nga likawan sa kada level sang pangidaron. Bilang isa ka nanay, bilang isa ka parent, bilang isa ka ginikanan, balaan mo kung anong nanabo. No? So, makasupport siya sa early detection of abuse. No? Balaan mo ang sa kabata kung na-abuse na siya kaya tungod sa iyang behavior. Kung na-neglect siya tungod sa iyang ginapakita nga behavior. Kag developmental delays, no? Nagdili ang iyang development sa tungod kay amo ni iyang experience, no? So it ensures intervention, no? So nga mag-match siya sa developmental age. No, bilang ginikanan dako gid ang role naton sini, no? Nga ang atong pag-intervene nag-match sa developmental age para nga tama ang pag-development sa isa ka bata, no? So earlier and more urgent intervention needed. No, kung na-detect naton nga may naka-experience na siyang abuse amo ni ngamon siya na dili ang iyang growth. No, so dapat mag-intervene man kita. So mas maaga para maagapan pag ang iyang sitwasyon, no? Di naghalin ng anxiety kag depression. So madamo sang pwede nga inborn siya or kuan. So ang mali nga intervention isa ni siya, no? Mali nga intervention sa psychological stages, unresolved or poor handled stages, no? Katong sa Erik Erikson psychological kuan theory, no? Kagang isa nga ginhalinan sa anxiety and depression amo ang pang-abuso, no? Abuse nga nagyan sa tao. Different forms of abuses can be directly related to Erikson stages because abuse often interferes with healthy psychological development, no? Kung naka-experience ang pang-abuso. Kag madamo sa mga forms of abuses nga sometimes hindi kita aware nga nahimo gali naton ini siya, no? Nahimo gali naton siya nga mga abuses, no? Anong mga forms of abuses? So physical abuse, number 2 sexual abuse, emotional abuse, psychological abuse, financial abuse, verbal abuse, spiritual abuse or religious abuse, no? Cultural abuse, no? So and neglect, no? So ano siya ang physical abuse? Nag-involve ni siya sa paggamit sang force, no? Kanang pagpamakol, pagpanampa, no? So that causes physical harm and injury to other person. So this can include kanang mga sipa mo, mga harm, any harm, physical abuse, no? Ikado is sexual abuse. It encompasses any non-consensual sexual activity or coercion. So this includes rape, no? Unwanted nga mga sexual advances, molestation, pedophile, no? Or any form of sexual exploration. Emotional abuse kaning involves behaviors that harm an individual's mental well-being, such as manipulation, verbal abuse kanang ginahambalan mo siya nga mango sa imo, so emotional kuan gid sa imo, no? So mga intimidations and threats di ka gani magano gini mong dangatan. So this type of abuses can have long lasting effects on the person's mental health, no? May laba siya nga epekto sa mental health sang tao. Psychological abuse occurs when an abuser uses tactics that manipulates, controls or belittle an individual's thoughts, feelings or behaviors for him to gain control, no? Gina-control niya, no? Ang hunahuna sa tao para nga makontrol niya ang tao.
no, psychological abuse. Financial abuse involves controlling or exploiting someone's financial resources without their consent. This can include theft, fraud, so holding money or preventing someone from accessing their own finances, no, mga financial abuse. Verbal abuse involves the use of harmful words, insults, name callings, no, labelings, or other forms of verbal aggressions, no, to belittle or degrade the other person. No? Spiritual or religious abuse takes place when an individual is mistreated or controlled. So in the context of their religion, no, para silang ibang mga sikta, no, kung di makipag-sex sa ilang leader, makakatugid sa impyerno, no, so, no, so religious abuse na siya, no. So in the context of their religious spiritual beliefs, this can include forced religious practices, manipulation through religious doctrine, or the use of faith to justify abusive behavior. No? Then cultural abuse occurs when an individual is mistreated or discriminated against based on their cultural background, daw tibulig mo, ethnicity or heritage. So this can involve prejudice, racism, or cultural insensitivity, no. So the neglect reflects on one's failure to fulfill responsibilities, no, pabayaan, resulting in potential harm, deprivation, or negative consequences. So abuse is never just a private matter. Dili siya private matter. When ignored, it grows. When exposed, it can be stopped, no? So these abuses, any form of abuses, can create trauma in a person, no. Kag dala-dala na niya hasta nga siya magdako, and it has impact sa iyang kabuhi, no. So stop abuse, break the culture of silence, no? Dapat hindi mo lang itago kung mayara sa mga nanabu nga mo sina. So the phrase culture of silence refers to the social organizational environment where people feel unable, unwilling, or afraid to speak. Hindi na lang ko maghambal ka kuhan kay basipat yun ko. So masina. So maski bala natin nga mali, kay pusipos lang kita. That is the culture of silence, no? Even gani sa aton nga simbahan, madamo sa mga cases, no, mga abuse, tapos ihipos lang, no, tago lang. That's the culture of silence. It must be stopped, no? Must be stopped. Para nga by breaking, no, the culture of silence. That is why I really appreciate that website, no, nga kanang katong gin-display niya ang mga pari nga nakahimo sang sala, no? Para nga maging aware ang tanan, no, nga posible gali nga even our priest can do mistake, no? Pero what is important is bisan pa man nakahimo sila sang mistake, wala sila sang natudlo nga mali sa doctrine sang simbahan. So personal lang nila tong mistake, no? So speaking up is not disrespect kung naghahambal ka. It is protection. So silence can protect the wrong people kung nagipusipos ka lang ang mali nga tao ang imong ginaprotektahan. Speaking up protects the right ones kung naghahambal ka, no. So this way it is very important to make a church a safe place, no. Dapat maging safe place ang aton nga simbahan. A place nga makahambal ka sa iban nga ka struggle gid ko subong ba, no? I am struggling. A place of listening and mercy. May kapamati sa imo kung nag-share ka. Hindi nang may share ka gani sa imong ano, ako gid sadto daw palapawan mga yang nga sugid, no? Daw ka ano sa imo, no? Kana lang daw patayog bala sang kuan kung negatibo gani ang iyang share, palabawan pag mas negative pag ang imo. Kung positibo man ang iyang share, palabuan pag nimo ya ihi kag mas positibo pag ang imo, no? So may ugali ba kita nga mo sina, no? Kung but dapat kuan lang pamati lang, listening. A place of listening and mercy, a place of hope. No need man nga kung may hambal sa imong iban, dapat may hambal ka man imo nga counterpart nga para malabuan mo pag ito, no? Listening is enough, no, and very important. And the church must be a place of hope. Kada ba lang magsugid ka sa imong problema, mabatyagan sa tao nga ay may paglaom ko kung diri banda. So, love and respect in the community, no? There's a Romans chapter 12 verse 10. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. No? There's a James chapter 1 verse 19, naghambal, know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. Quick to hear, slow to speak, slow to anger. No? Dapat daw good listener ka. So, emphasizes being quick to listen. No? Maging quick to listen ka as a mark of wisdom and patience. Sambal sa Proverbs chapter 1 verse 5, no? Being quick to listen is a mark of wisdom and patience. No? Let the wise hear, no? And increase in learning, and the one who understand obtain guidance, no? Listening brings learning and guidance. Kung magpamati ka, may matunan ka, no? Hambal sa Biblia, it is in listening that we have faith, no? In Proverbs chapter 18 verse 13. So if one gives an answer before he hears, it is his folly and
shame. Nakahuyan na nimo kung gasabat-sabat ka, katubag-tubag ka, wala pa gani ka nagpamati kung ano ang problema. So may answer na timo. No? So do ikaw lang gyapon ang mahuyan, no? Sa Proverbs 19 verse 20, listen to advice and accept instruction that you may gain wisdom in the future, no? So importante gid ang pagpamati, no? So sometimes the church hurts people without meaning to. Way mo man ginahungod pero way kakabalo nakapasakit ka nagali sa iban nga mga tao kag mag-cause nga sila magpalagyo, hindi na magsimba, hindi na magbalik sa ministriya, no? So every time when we say ay kulang ka lang sa pagampo pa duwa pa, no? Ang iban gani or palapuan mo ilang sitwasyon nga gina-share ako gani sadto mas lala pa gid dito ako. So, no? So way kakabalo nga daw nanghimo ka nga kuan kang wala ka sang empathy, no? Wala ka sang empathy. So dapat kani magpasalamat ka pa sa Ginoo mo. So, no, way mo ginhungod ba pero makapasakit gali ka sa kuan words that close hearts, no? Na maka kuan hindi na lang ka maghambal. Maghambal ka palapuan man ako nahambal. Kung ano gani sitwasyon ginpalapuan lang ako sitwasyon daw wala sang empathy, no? Empathy gani the deeper level of sympathy. Kung simpatiya ka may sympathy, ay ba kaluoy sa imo no manang nabatyagan mo may simpatiya ka. Empathy gani you put your shoes in the shoes of the other person, no? Kung naghibi siya, mahibi ka man. No need nga maghambal ka man nga imo nga mas labaw pa sa iya, no? So, muna siya ginatawag nga empathy, no? So, what a safe church looks like. Ano ba lang ang safe na church? Ang hitsura, dagway. A safe church, listen before giving advice. Nagpamati bago mag-advise. The church must be the place where people can say, I am not okay, and still be loved. No? Bisan hindi ako okay, mabatyagan mo gid ang pagigumo, no? So, ang kinabuhi sa tao daw panahon, no? Okay, so we'll have an activity. Tawagon nato siya nga the weather report, no? So kung ikaw karon isa ka panahon, ano ka nga panahon? Ang atong pilian, no? So sunny, cloudy, then rainy, no? Stormy, ka pili ka mo dira. Okay, ikaw ate, ano ka nga panahon? Sunny, ikaw. Cloudy, very good. So, very good. Cloudy, siguro makisum-kisom mong panahon sa iyang kinabuhi, no? Rainy, okay. Stormy, mga stormy. Ano kaya nga storm ang ginaatubang ni kuya, no? So tagsa-tagsa sa aton, iba-iba ang aton nga panahon yung ipili. So, just like we don't blame the sky for the storm, we shouldn't blame ourselves for having stormy days. Anong silingon? Kung magbagyo bala, mambal ka bala nga, ay, way gipulos ni nga langit, okay nga bagyo-bagyo naman, ginablame mo bala ang langit kung may aras ang malain nga panahon, way man ka naghambal sina, di ba? No? Amo man na sa aton nga kabuhi, no? So, it is just the current weather of our hearts, no? Hindi na siya but silingon nga katapusan na sa imong kinabuhi. Nagkataon lang nga, iba-iba gid ang panahon sa aton nga kinabuhi. Kag, sa subong nga tion amo na ang imong nabatyagan. No? So, God sometimes is silent but present, no? Sometimes makasiling ka nga ba way ko pamati ano daw wala hipos gid ang Ginoo. So the storm with the sleeping Christ. Let us read Mark chapter 4 verse 35 to 41. No, so sino may Bible da? So palihog ko basa. Okay. So nakita naton diri sa Mark chapter 4 verse 35 to 41, no, the story about the apostles with Jesus dito sila sa tunga sa lawod tapos bigla na lang nag-storm, no. Tapos ang mga apostoles ginkulbaan gid sila kay kakusog sa hangin, kakudako sa balod, and yet Jesus is sleeping. Natulog lang si Jesus. No? So dito lang siya nagkuan kagin pukaw nila Jesus. So we'll have a slow and contemplative reflection. The storm, amon siya mga anxiety and depression sa aton kinabuhi. No? Ang boat is the church or our family or atong kaugalingon. As long as we stay in the boat, we'll be okay. So, kung maglumpat ka na gali dito, kusog ang balod, kusog ang hangin, ati duha na no? But as long as you stay in the boat, stay ka sa imong kaugalingon, iara ka sa simbahan, sa imong pamilya, may dako pa nga possibility. No? Jesus in the story is present, no? But he is silent. Kaya natulog siya. So it doesn't mean na silent, wala na si Jesus, wala na ang Diyos. It may be sometimes natulog lang, no? So disciples, faithful sila yet they are terrified, no? May pagtuo. It doesn't mean nga hadlok ka, wala ka na sang pagtuo, because the disciples themselves, they are faithful and yet they are terrified. It's okay to be fearful, it's okay to feel afraid. No, it doesn't mean you don't have faith. No? So God sometimes is silent but present. The disciples' problem, ang ilang problema was not that Jesus is absent, wala sila na problema nga, why there is Jesus, naging balud kita. No, but because Jesus was silent. No? Amo na iyang problema. So, have you ever been in a storm where God was in a boat but asleep? No?
Sometimes may problema kita, ara ka man sa simbahan, naga-volunteer ka man, sige ka man si Every Sunday, pero nga may problema lang gyapon. Does it mean wala na ang Diyos? Does it mean wala na si Jesus? No? So, have you ever been in that storm? No, it doesn't mean nga wala na ang Diyos, no? It doesn't mean nga wala na ang kuan, but He is there. No, ara lang gyapon. So ano gid bala ang pagtuo? What faith really is? Faith is not feeling peaceful. Hindi bot silingon nga may pagtuo ka, peaceful ka na. No, hindi bot silingon nga may pagtuo ka, feeling strong ka na. Hindi bot silingon may pagtuo ka, feeling certain ka na, sigurado na gid ko kay may pagtuo kuya. No? So ano kali? What is faith? What really faith is? Faith is staying in the boat. Kung may pagtuo ka, hindi ka maglumpat, hindi ka magpalagyo, no? Staying in the boat, not jumping overboard, crying out even in confusion, no? Hibi lang da, bis nga na-confuse ka na. So that is faith. So, how healing actually happens? Paano ba ma-heal if we have anxiety, if we have depression, how can we heal? So, we'll have a short activity. You sit down. Everybody, your feet flat on the floor. Ibutang niyo yung flat on the floor. Close your eyes. Ginawa sang madalong. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Patyaga ang mga hangin nga nagasulod sa inyong ilong, nga nagagawa sa inyong ilong. Sa pag ginhawa ninyo breathe in. Breathe out. Tapos maghambal ka. Lord, I am here. Lord, I am here. Very simple prayer. Sometimes you do not have to pray long. You do not have to pray loud. You just need to sit down, take a deep breath, and say, Lord, ari ko di. Ari lang ko di, Lord. Despite your problems, despite your hardships, despite your anxiety, your depression, sometimes you do not need a long prayer. You just sit down, take a deep breath, and tell the Lord, Lord, I am here. No? Healing is layered. No? Layered ang healing. Hindi na siya nga one time ma-heal da yun. So layered ang healing. So use this framework. Spiritual. Kailangan ang prayer to heal. Kailangan ang sacraments to heal. Anointing, communion, the sacramental confession. Then psychological. If you need psychiatrist, a doctor, then magpabulig, no? Therapy. No? Mga insights sa mga doctors. So that is important, no? Biological. You need rest, no? Kung kailangan mo pahuway. Medication if needed. No? Then relational, being heard. May nagapamati sa imo, may nagatipan sa imo, may nagapabatsyag sa imo nga you are loved, no? So, amo na siya. How healing actually happens, a new way to pray. Kato siya nga kuan. Ikadua is kaning the new way to pray. So then at siya, itong ginahambal mo lang, Lord, I am here. Or you sit in the Blessed Sacrament. Just stare at the Blessed Sacrament. You know, so, presence matter. Importante ang presensya. Kanang ginapabatsyag mo sa tao nga I am here. So, the highest, sometimes the most honest prayer is presence, not words. No? The most honest prayer is presence. Nga ara ka lang dira in front of the Blessed Sacrament or the simbahan. Pungko ka lang da, tubang ka sa altar. No? The highest form of prayer is contemplation. No? Hambal ni Saint Thomas Aquinas. So, the highest form of contemplation is the Eucharist. Kaya nga aman tungod ka in the Eucharist, we feel na aragid si Jesus Christ. We know na aragid si Jesus Christ present, body, blood, soul, and divinity. So, contemplation, so, kanang mga hambal ka sa contemplation is an intellectual gaze, no? On truth. Especially divine truth, no? So on the gaze of God nga ma-feel mo ba, makita mo ang iyang presensya, mabatyagan mo ang iyang presensya. So ano siya nga ang misa kay Jesus is present in the Eucharist, body, blood, soul, and divinity. Gitawag siya na Saint Thomas Aquinas nga the highest form of contemplation, no? So we have here a situational example, the quiet son. So ang imong nga bata, no, nagway siya nagkaon, inlock niya yung kagalingon dito sa room. So ano ang mali nga pamaagi? Igan mo dayon siya. So, tamad-tamad gid sa imo. Ara ka naman, kulong-kulong ka naman sa kwarto, no, yaw-yawan mo siya. What is the right way? Synodal way.
So you knock gently, sitting with him, kung ko ka sa iya, kung pasulod siya, and saying, "Nak, I love you." So kaya lagi ni nato nato bangon. Ano among problema? So isugid sa akon. Let's find someone who can help us understand this pain. No? Kung halimbawa may ginabatsyag siya nga mga anxiety, mga depression. No? Hindi nga akigan mo dayon. Hindi nga yaw-yawan mo dira nga yaw-yaw ka na lang nga yaw-yaw. No? The synodal way. You make that person feel nga may kaupod siya sa synodality. No? So, mayroon kita sang family healing toolkit. First, you have to step forward to love. No? Step to love. No? Ano ang step? The acronym STEP stands for silence. Listen first. No? Then T is for time. Be patient. E is for encourage. No? Suggest professional help kung kailangan. Encourage siya kung kailangan. Anong makapa-encourage siya saya. Then P is for prayer. No? Ask Mary's intercession. Pray to God. No? And love. Listen without interrupting. No? If you have silence, you listen without interrupting. So when you give time and be patient, you offer presence, just being there. So validate feelings. Don't say you're just imagining things, no? Na sa una mo lang nanak, hindi mo sina no. Hindi validate, hindi mo gid siya. Kanang i-validate mo nga ang iyang ginabatsyag, tuod na siya. No nga ano, kag maka-experience kita sina, hindi nga balon mo nga imahinasyon mo lang anak mo no. So then encourage professional or spiritual help. Encouragement no sa mga bata. So there are 5 ways that faith nga kailangan naton asang pagtuo. Ano ang mabulig sa pagtuo sang tao? So, to address anxiety and depression, according to Bishop Robert Barron, isa ka English American bishop, no? May aras ang 5 ka mga paagi nga ang pagtuo makabulig sa sining mga anxiety, depression. So, faith reminds us that God is sovereign. We don't have to bear everything on our own. May Diyos kita kag hindi naton kailangan nga pasanon tanan nga sa kita-kita lang, no? So in trusting God, we release the false belief that we're ultimately in control. No, maglan siya kung may pagtuo ka, do gina-entrust mo siya sa Ginoo kag hindi ka mag-isip nga kaya ko ni ako lang tanan nga gina-entrust mo sa Ginoo nga sa iyang tanan ng Ginoo ikaw na bahala, no? So that is faith, no? Nga importante ang pagtuo. Una, faith frees us from the illusion of control. Nga kaya mo tanan, kaya mo atubang ni tanan, no? Illusion of control. So anxiety often comes from trying to control everything in your life. No? Kung gina-control mo tanan nga kaya mo, so that will lead to anxiety. Ikaduha, faith offers metaphysical hope. What is metaphysical? Beyond physical. Meta means beyond physical. Hope, no? So it places our lives within the context of God's eternal plan, even in suffering, so that we aren't left with despair. No? So when things don't go, no, the way we want, no, dito na ipaubaya mo siya sa Ginoo, no? Meta means beyond, no? Metaphysical, beyond physical, sa makita naton. Ikatatlo, no? So faith gives us a deeper reason to hope that goes beyond just positive thinking or worldly success, no? Ikatatlo is faith moves us to focus on the present moment. Kung may pagtuo ka, nag-focus ka, hindi ka magkabala ka sa malabot. Tamalgan sa Biblia, no? Do not worry for tomorrow will worry about its own things, no? So nagka-focus ka sa kung ano ang present, no? Worry often springs from fixation on what might happen in the future. Kabaraka ka, ano kaya ang manabubuas, ano ba sa sunod adlaw, ano na lang mga bata ko, mabiyaan ko, no? So but faith, if you have faith, you do not worry for tomorrow will worry about its own things, no? Faith anchors us in the present, teaching us to trust God, no? One day at a time, rather than letting fear about what might be, no, dominate in our minds, no? Kabaraka ka, ano kaya manabuo, ano kaya, that is not being faithful. Ika-4, faith helps us to live for the good of others, no? Kung may pagtuo ka, ginaisip mo hindi mo lang self-centered, but you think of what is good para sa iba, no? Muna siya, no? Kung nakafocus ka sa inward, di naman nabuo ang mga anxiety and depression. Pero kung may pagtuo ka, you expand, mag-serve ka sa ibang tao, wala ka madula tong focus mo, malipatan mo imong mga ginabatsyag na sakit, mga anxiety, imong mga even may mga cancer ka, you'll notice mo ka ng mga tao ba lang keep themselves busy, no, for others, no, malipatan nila, no? Encouraging love, service, and concern for others. So makadala siya sang meaning and purpose nga makahupay sang depression, mga depressive thoughts, no? So, ikalima, faith liberates us from the fear of death and the insignificance of life's labors, no? Ang pagtuo, kung hadlo ka sa mapatay, and the sense that life is
has no lasting meaning can fuel both anxiety and depression, no? Ang faith, it confronts our fears, no? Atubangon niya ang atong mga kahadlok. So by pointing to the eternal life and the divine value of even small faithful actions, no? Nga kung hihimo mo ni siya, there's life after death, no? So hindi ka magkahadlok nga mapatay. No? So muna siya, there are the 5 ways nga makabulig ang aton pagtuo, no? So sa aton anxiety and depression. So ano ang mensahe sini kag challenge para sa aton? You are not broken. Number 1, no? You are not broken. If you have anxiety, you are depressed, you are not broken. You are not alone. No, ara ang imong pamilya, ara ang imong mga kaupod sa simbahan, no? You are deeply loved by God. No? Before you were born, I have chosen you. No? You are deeply loved by God. Maging siya pinaka-core, no? The love of God, maging pakita niya sa aton. So hambal ganin dira no sa Romans chapter 13 verse 8, no one anything except to love one another, for the one who loves another has fulfilled the law. No? So ang love gid, no? Tungod kay ang Dios gugma. So love one another. Okay, so may mga pamangkot kamo. So kung wala na kamo pamangkot, so mayara kita nga short evaluation, no? So sa aton protesta, no? So answeran ninyo ini siya nga form. So para nga makabulig man pag-improve sa aton nga or kung effective man ini siya nga aton nga mga aton ginhimo nga protesta seminar. Okay, so salamat gid sa inyo nga pagtambong sa atong protesta seminar, kabay pa nga dako gid mabulig sini sa aton pamilya, sa aton nga komunidad, sa aton nga simbahan, no? Tanan magtindog, no? So kag ang kada pamilya maghawid sang kandila, no? Mayara kita sang kandila. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. We have listened, we have learned, now we go forth to heal. In the gospel, Jesus said, "Come to me, all of you who labor and are burdened, and I will give you rest." A reading from the book of Matthew. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Karon magatubang kita sa tag sa kamembro sa atong pamilya. Gagambalo naton. I am here, I am listening. I am here, I am listening. I am here, I am listening. When the world feels too loud and anxiety takes your breath away, response, I am here, I am listening. When the darkness of depression makes it hard to get out of bed, response, I am here, I am listening. When you feel like you are a burden and that your faith is failing, response, I am here, I am listening. Heavenly Father, we thank you for this time of encounter. Bless our families. May our chapels be filled hospitals, where the anxious find peace and the depressed find hope. We entrust all our families to the Blessed Mother, who stood at the foot of the cross and knows the pain of a mother's heart. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. May the Lord bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Salamat gid, madamong salamat sa inyong tanan, and always remember, I cry aloud to God, and He will hear me. Psalm 77 verse 1. So, amo to siya, madamo gid nga salamat sa inyong pagpamati, no? Amo siya ang kaundan sa aton previous seminar sa 2026 about anxiety, depression, the family, and the synodal way of facing all those situations, no? Kabay pa maging successful ang inyong pag-handle sa previous seminar, kag maka-learn man kita nga nagahatag, no? Because it is in giving that we receive. May learnings man kita nga makuha, especially ako as a parent. Balik-balik ko handles ni damo ko sa matunan for sure. Kamo man, I hope always ara sa inyo ang fire, keep the fire burning. No, bisan pa nga, it doesn't matter kung anong kabudlay, ano ang mga challenges nga tumagian. Let us keep the fire burning. Pro Deo et Ecclesia, for God and His Church. God bless us all. Bye-bye.